Hi, hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Kuya D. Ngayon guys, gumawa ako ng video para sa mga katulad kong mga OFWs dyan na nagbabalak mag-ipon, magbabalak mag-invest. So ito guys, ginawan ko ng video yung aming kunting naipundar kasama ng aking misis. So malakas yung aircon, hinaan muna natin, maingay. Ito guys, ginawa ko ang video ito para ma-inspire sa mga katulad kong mga OFWs na nagbabalak mag-ipon, nagbabalak mag-invest habang nandito tayo sa ibang bansa. Hindi lang puro pagtitiis, hindi lang puro pagsisikap. Sana'y matuto rin tayong mag-ipon. Hindi habang panahon ay dito tayo sa ibang bansa. Tatanda rin tayo, di ba? So, kahit pilitin nating manatili dito sa abroad, kung nagkakaedad na tayo ay hindi na tayo tatanggapin ng mga employers. So ito guys, ginawan ko ng video yung aming naipundar. Ang una naming naipundar ay lupa. Yan guys, ang nabili naming lupa sa may bandang Pangasinan, sa may Aguilar, kung alam niyo yung Kalumbuyan, yung mga malalaking lupain dyan. Doon kami nakabili ng lupa na taniman. Pwedeng tamnan ng mais, pwedeng tamnan ng mani, at pwedeng tamnan ng palay. Yan guys, so mahilig ako sa lupa dahil dyan ako lumaki sa lupa. Dahil ang mga magulang ko ay mga magsasaka. Simula pagkabata ko ay natuto ako sa pagbubukid. So alam ko yung kalakaran sa pagbubukid kasi diyan ako lumaki. Halos 1 hektarya guys yung nabili ng aking misis doon sa may Aguilar, Pangasinan. Ang pangalawa naming naipundar ay lupa din. So sabi ko sa inyo, mahilig ako sa lupa, kaya lupa na naman. So mahigit 1 hektarya guys. Mahal ng lupa ngayon, 1.8 ang aming pagbili. Maliban pa yung mga gastusin sa paglilipat ng papeles, sa pagsusukat. So ang daming gastos guys, mahigit 200,000 pa ang gagastusin mo yan sa paglilipat, sa pag-aayos ng mga titulo sa munisipyo. So napakaraming gastos kasi ang pagbili ng lupa ngayon. Pero dyan tayo lumaki sa lupa, kaya mahalaga ang lupa sa atin. Patlo guys, bumili kami ng sasakyan. Dapat hindi kami bibili ng sasakyan dahil ang sasakyan ay hindi naman nagmamahal yan habang tumatagal, pamura ng pamura yan, di ba? Hindi katulad ng lupa na habang tumatagal ay pamahal ng pamahal. So napilitan lang akong bumili ng sasakyan guys dahil sa mga bata. So malayo yung kanilang mga schools, kailangan talaga nila ng service, kaya napilitan akong bumili ng sasakyan. So ito guys yung pangatlong naipundar namin sasakyan. So at yung iba pa, ayan, nakabili rin kami ng mga baka. Yung mga baka na mga may lahing baka, yung mga puti. Ayan, may mga ilan-ilan din kami mga baka. So ayan guys, ang aming naipundar. So ito guys, panoorin natin ang video. So gumawa ko ng video eto para ma-inspire kayo guys. Hindi para magyabang, para ma-inspire yung mga katulad kong mga OFWs na naghihirap sa ibang bansa. So kailangan pag naghirap tayo, nagsakripisyo tayo, so kailangan meron din tayong maipundar o kaya ma-invest para sa ating pamilya o kaya para sa ating pagtanda. So ito guys, panoorin natin ang video. Ayan. Ito ay lupang sakahan. Meron itong 7 span. Mahaba ito guys. Halos 1 hektarya din ito. Ito yung unang naipundar o na-invest ng aking misis. Bunga ng pagtitiis, sakripisyo dito sa ibang bansa. Kasama ko rito sina tatay, yung aking biyanan, yung aking bayaw at yung aking tukayo. So 4 kami dito na naglalakad. Napakahaba nito guys. Pwede itong tamnan ng mais o kaya mani o kaya palay o kahit na anong gusto mong itanim ay pwede dito dahil madali lang ang tubig dito. Napakasarap talaga ng pakiramdam na makikita mo na yung inyong pinaghirapan. Pero guys, bago namin nakuha ang mga ito ay nagsimula rin kami sa wala. Marami ring problema na dumating sa amin. Marami ring nanloko sa amin. Maraming mapagsamantalang tao, lalo na dito sa ibang bansa. So kung baguhan kayo guys, ay payo ko sa inyo, huwag makikipagkaibigan sa mga taong hindi nyo kakilala. Dahil dito guys ay maraming mapagsamantala dito.
Nasubukan na rin naming maluko sa mga taong mapagsamantala. Yung tipong dadramahan ka tapos hihingan ka ng tulong. Alam mo na, mga Pinoy tayo, lubos na maawain sa mga ganyang madrama. Yung sasabihin yung mga pamilya nila ay kailangan ng pera dahil critical yung kanilang magulang o mga anak na ganyan, keso ganyan, ganito. Madali tayong mahabag sa mga ganyan. Kaya pag pumunta kayo dito sa abroad guys, tibayan nyo ang inyong loob. Kailangan marunong kayong humindi, huwag uulang ng oo, dahil pagdating ng araw kayo rin ang magsisisi. Kaya pag nandito na kayo sa abroad guys, kailangan marunong kayo magtabi, marunong kayo mag-ipon para sa sarili nyo. Huwag ipadala lahat ang sweldo sa inyong pamilya. Kailangan marunong kayo magtira para sa sarili at huwag bili ng kung ano-ano na hindi naman mahalaga para sa inyo. Hi, hello guys. Nandito kami ngayon sa may Toyota Bataan. So titingin tayo guys ng unit. Ito yung magandang unit. Samahan niyo ako guys. Ito yung Toyota Veloz. Ayan o. Mataas din siya, oh. Mataas din. So, ayan siya. Guys, ang ganda rin ng look, guys. Sobrang ganda. Toyota Rush. Ayan. Tingnan natin, guys, yung Toyota Rush. Ito, guys, yung Toyota Rush, oh. Ang ganda rin, guys. Ang ano niya, loob niya. Ayan, oh. Oh. Mataas din siya. Ayan, oh. Tapos ito yung Veloz. Ang ganda rin ng Veloz, oh. Yung gear selection na, ang ganda, oh. Ito yung Innova. Innova E. Ano? Ang taas, oh. Di susi pa rin, hindi siya push button. Susi pa rin dito guys. Automatic siya. Yan. Ito yung gas. Ito yung ano niya. Ang ganda na yan. Ito siya. So Yokohama siya, tapos 205/65 R16. Ang taas ng Fortuner, oh. Oh my god, pala dun sa ilalim niya. Oh, may camera dito. Ito walang camera eh. Walang camera pero ganyan yung Fortuner yan. Taas. Ang taas guys, sobrang taas niya. Tapos ang seat niya doon. Pwedeng tatlo doon. Pwede rin dito tatlo. Yung rope niya is mataas pa. Yan o. Tapos dito, driver seat. So ayan. So post bottom na siya. Ito parang wooden cup holder. Yung selection. Ang napili namin ay Toyota Innova E 2023 model. So ito yung pambayad natin. Ayan. So pagkatapos niya picture muna kami ni Mrs. kasama ang aming mga binata. Ayan. Picture muna kami dyan. Ayan na si Kuya D. So ito na si Innova. Ayan. So pagkatapos niyan guys, test drive muna tayo. Ayan to. Pauwi na kami ng probinsya. Ayan. Kasama ko pa rin yung dalawa naming binata at si Mrs. So ayan guys, napaka-smooth ng takbo ng Innova dahil bagong-bago pa, kaya smooth pa yung kanyang takbo. Ayan, napakaganda guys. Ang gaan i-drive. So pagdating ng bahay, ayan, busy na naman si Kuya D. Hinahanda yung pambayad ng lupa dahil magkikita kami bukas yung may-ari ng lupa. Kaya ayan, magbibilang muna tayo. 50
feeling teller muna tayo ngayon guys. Ayan. Ito guys yung naipon ko dito sa pagiging driver dito sa Hong Kong. So kayo guys, pagsikapan yung makakuha ng driver's license dito sa Hong Kong dahil mas mataas ang sweldo ng driver dito sa Hong Kong. Guys, pinapakita ko ito, hindi ko pinagyayabang, pinapakita ko lang para ma-inspire yung mga katulad kong mga OFW na mag-ipon ng mag-ipon at huwag gastos ng wala namang halaga. Dito banda guys, dumating na yung mga magsusukat ng lupa, yung mga geodetic engineers. Malaki rin ang bayad dito guys sa mga nagsusukat ng lupa dahil hindi rin basta-basta yung kanilang trabaho dahil sobrang init. So yan guys, pinapasukat namin yung lupa na bibili namin. Ayan, meron na magsusukat. 1.8 guys ang bayad. Mahal ka lang. Pero yan tayo lumaki sa lupa. Yan mahalaga sa atin ang lupa. Tapos nag-ano kami ng sa La Union. Oo. Sila nagpapas ng papatito. Ang sabi niya guys, nakakarating pa raw sila ng bandang La Union. Marami daw silang mga kliyente. At ito yung gamit nila. Tingnan nyo. Yan, ayan na guys, tinatamnan na. Unang tanim sa nabili nating lupa. Ayan. Napakasarap guys ng pakiramdam na nakikita mo na yung inyong pinagpaguran, yung inyong pagod, sakripisyo at pagtitiis sa ibang bansa ay makikita mo na ng ganito. So hindi mo may paliwanag yung sarap na nararamdaman. So sana guys, kayo rin, sana ma-inspire kayo, mainganyo at magsikap para magkaroon din kayo ng ganitong investment para sa inyong pamilya. So ayan guys, sana nakatulong ang video ito para sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung paano magtabi, kung paano mag-ipon kahit paunti-unti, dahil yung paunti-unti na yun guys ay dadami yan. So ayan guys, God bless po sa lahat ng mga OFWs. Ingat-ingat po kayo palagi. Abot na ng dikit, ikaw pang galit pag nire-remind na nilang due day. 'Cause you were the best when you say no money at all. So ayan guys, napanood nyo ang video. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay ma-inspire kayo na mag-ipon at mag-invest. Huwag tayong gastos ng gastos guys. Huwag tayong bili ng kung ano-ano, ng kung ano-anong luho dyan na hindi naman natin mapapakinabangan. Pwede tayong bumili basta mapapakinabangan natin. Hindi yung bibili tayo para magyabang. Kailangan bili natin yung gusto natin na may halaga. So kami guys, hindi kami masyadong bumili sa mga luho-luho. Hindi kami masyadong bumili ng mga luhong damit, mga luhong sapatos, mga luhong relo, o kaya mga gadget. Yung cellphone ko, ayan, bitak-bitak na yung screen yan. Pero okay pa, di ba? Napapakinabangan pa. Ayan, pinagbibideo ko nga, ayan. Mura lang yan, Samsung yan. So ayan guys, sana ma-inspire kayo at magkaroon kayo ng idea, matutong mag-ipon para meron din kayong maipundahan. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo aking video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye bye! Magandang araw po sa inyo lahat.